come together in the church to sing for the Lord, to listen to His Word, it's a part of our worship. Okay? Hindi lang ito yung you are speaking, you are teaching, but every time you come here, it is your worship to God. Amen? That's why, if you can give your best to God, why not? Just like today is the last day. Always like that. Today is the last day of your life, so you can give your best. Tama ba? Because we doesn't know naman talaga, sa totoo lang, kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. So, ang masakit, hindi natin alam. Okay? That's why, every time we come together, once a week, give your best, mga kapatid. Pakita talaga, and God will going to honor our worship sa totoo lang po. He is waiting and excited to hear you, to see you worshiping Him in spirit and in truth. Kaya naman, this is my message for today. Di ba? Nailabas na nila. Okay. So, I entitled my service for today, Your Service Matters. Your service matters. Why? Because, why do you think you have been called by God? Sino nag-iisip ito? Bakit kaya ako nakakilala sa Lord? Ba't kaya akong pinili sa dami ng mga tao sa mundong ito? Isa ako sa mga pasaway. Knowing my past, alam niyo yung mga, di ba? We know our past, we have marami tayong mga dark past. Amen? Pero isa ka sa mga pinili ng Panginoon at binigyan ka ng oportunidad na makasama natin ngayon. So, are you not asking yourself or God, why? Why me? Sabi Lord, why not? Okay? Kasi, you are not just being called to be saved, to come to heaven, di ba, magkaroon ka ng eternal life, but you are saved to serve. Di ba, nag-serve? Okay? Everything that we are doing, amen, lalo yan, di ba, nagsiserve sila eh. Mga alaga nila, is a part of our service to God. Serving people is a part of your service to God. At ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay hindi lang natapos sa encounter, hindi lang siya natapos sa pinag-pray ka ng salvation. Doon pala magsisimula, mga kapatid. At anong gagawin natin sa mga susunod nating mga journey? While we are following the Lord, we're going to serve Him. Wala nang ibang road. The day one na nakakilala ka sa Panginoon, okay, ang final destiny mo ay sa Lord, di po ba? But before going there, meron ka munang pagdadaanan na hindi mo pwedeng hakbangan. Ano yan? Yung ating pag-serve sa Lord. Kasi it really matters to God. Amen? Paano nagmamatter? Even in the Bible, we can see the example of the Lord Jesus Himself, kung paano siya nag-serve for 3 years, di po ba? Hanggang from the day 1 hanggang namatay siya, naubos ang kanyang oras, mga kapatid, sa paglilingkod sa atin. Amen? So, ibig sabihin, God, Jesus Himself, is what setting an example for us to follow. As His disciple, di ba, tinatawag natin siyang, Master, Lord. No, siya yung Panginoon ng buhay natin. Disciple niya tayo. Tayo yung mga disipulo niya, tagasunod niya. Kung ang Panginoong Hesus ay naglingkod, anong gagawin mo sa katabi mo? Paglilingkuran mo yan. Sabi mo sa katabi mo, maglilingkod ako sa'yo. Sabi ng isa, yes, chance ko na. Yes, makakaganti na rin ako. Okay. So this is my, this is the verse for today. This is the major verse. Pero, of course, kung nabasa nyo na po yan, na lang to sagot ni Lord doon sa previous. Kasama niya po yung kanyang mga disciple dito. Amen? And yung mga disciple niya, si John and James, ito yung background po mga kapatid, before we go into read this one. Si John and James po, ay binilungan si Lord habang naglalakad sila. Magkakasama sila mga disciple. Sabi ni John and James, Lord, baka naman, ilagay mo kami sa kanan tsaka sa kaliwa mo. Baka pwede, di ba? Nabasa niyo po yung mga kapatid, hinihingi nila yung posisyon. Tapos nung ibang mga disciple, lang gigilted. Siguro sabi ng iba, talaga to si John and James, no? Uunahan pa kami sa posisyon talaga. Gusto nila maging kaliwat kanan ni Lord. Amen? Ngayon, God, Jesus Himself, because He is sovereign, kahit human siya dyan, He can read our hearts. Nakita niya yung mga puso ng mga disciple niya, yung desire ng paglilingkod, but in a wrong motive. Tama ba? Kaya very critical po. Bakit ka mo? Pag hindi natin nasimulan ng tama, it will end up in a wrong way din po, mga kapatid. Our service to God must
start in a right heart. Amen? Right motive, right purpose. Kasi pag hindi, mapapagod lang tayo. Kaya, meron ba kayong, di ba, mga kapatid, marami tayo na mga kasamahan mo. Minsan tayo mismo. No? Pag hindi natin naunawaan tong talagang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa Lord, it will end up in what? Giving up. Burden. Burnout. Diba? Tapos, ano ka na? Critical ka na. Amen? Kasi mali na yung simula. Mali yung simula. Nung narinig ko kay Pastor Pabs, minsan tinuturo siya, pumasok siya sa stage, yung aming namatay na pong discipler yon. Pumasok siya sa stage, nakapolo po siya. Tapos yung polo niya, mali-mali yung pagkakaboton. Sa start pa lang mali na. Alam niyo ba yung mga damit na, di ba? Pag mali na sa simula, mali na sa hanggang baba. Ganon daw ang itsura natin pag hindi tama yung ating posisyon. Yung posisyon ng puso natin sa paglilingkod natin sa Lord. Di ba ang pangit tignan? Kahit branded pa yung polo mo, kung mali naman ang pagkakaboton niyan. Amen? So, hindi siya maganda. Kaya ngayon, ito yung sagot ni Lord. Si Lord si very, hindi niya pinalagpas itong mga bulong-bulong nitong ng mga disciple na to. At gusto niyang itama agad. Tingnan po natin ha, dalawa lang po naman yung lumapit sa kanya, si John and James. Para hingiin yung pwesto. Lord, baka naman, kaliwat kanan mo kami. Pero ang ginawa ni Lord, tingnan niyo po sa verse 42 na yan. Okay, but before we going to that, we're going to pray muna. Father God in heaven, just want to glorify you for our worship. Napakaganda, Panginoon, maranasan muli yung presensya niyo na nagpapalakas po sa amin. Kayo nga pa ang magpumagitna at tumapos, Panginoon, ang gawain ito hanggang matapos, Lord. Your name will be glorified in your word will be speak with wisdom, Lord, and anointing. In Jesus' name I pray, Amen. Ito na po, yung sagot ni Lord. Okay, gising na po. Sabi ko, magpe-pray lang, iba natulog. Hindi. Nasarap yung pikit, di napatagal. Okay, sabi dyan sa verse 42, pagkatapos po ng kwento kanina, sinabi ko sa inyong previous, yung magkapatid na James and John, na humihingi sila ng posisyon kay Jesus. Sabi ni Lord, Jesus called them together and said, lahat, pinatawag niya, pinatawag ko kayo, sabi ni Lord. Sabi niya, Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles, lord it over them. Paano sabi niya, alam niyo naman, na yung mga namumuno, doon sa mga hintil, ay talagang parang ginudiyos sila ng mga yan. Di ba gano'n naman talaga ang standard ng world? Pag ikaw yung boss, boss ka talaga. Lalo sa Pilipinas, bossing ka talaga. Dito nga lang ako nakita sa Japan na boss na nagtatrabaho eh. Okay? Marami kang assistant, marami kang alalay. Kaya pag tinatawag kang boss dito sa church, delikado yan. Oo. Bossing, di ba? Okay? Tapos, ano pa sabi ni Lord? And their high officials, yung mga boss maingay. Sabi niya na, and their high officials exercise authority over them. Tignan niyo po, in the worldly views, ang bossing or ang leader o yung may authority, talagang meron silang karapatang i-exercise yung power na meron sila. Pero sabi ni Lord, 43 tignan niyo po not so with you. Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan, That's not you. Instead, yun lang. Instead, bagkos sa Tagalog, diba? Instead, kung hindi daw tayo yan, hindi yan ang ating style. Bilang mga disciple, instead, ano raw tayo? Whoever, itong malupit kay Lord, whoever wants to become a great among you, you must be your servant. O, tanongin mo yung katabi mo, gusto mo maging great? Gusto mo maging great? O, i-serve mo ko. Serve mo ko. You need to serve me if you want to become great. Okay? Meron ito pang kasunod, mga kapatid. Ka lang. And verse 44, tignan niyo po. And whoever wants to be first must be slave of all. Sino yung laging gusto una siya? Una ako dyan. Una ako sa kainan. Una ako sa lahat. Pag gusto mo lagi daw mauna, anong gagawin mo? Dapat alipin ka ng lahat. Sino lagi nakikipag-unahan? Maging alipin daw muna ng hindi lang ng isang tao, ng gusto mong tao, kundi ng lahat. Verse 45. This is the standard. Ito yung pamantayan ng Lord. This is the example. Nag-set siya. Hindi lang niya sinabi, ginawa niya. For even,
Parang sinasabi ng Lord, kung ako nga, parang ganun, di ba? For even the Son of Man, si Jesus yan, did not come to be served. Which is, deserve naman niya, di ba? Mga kapatid, deserve niya. Pero hindi eh. But to serve. Sino rito yung hirap na hirap mag-serve? Hirap. Hirap talaga. Wala akong time. Busy ako. Ubus na nga yung time ko, kukunin niyo pa. Di ba? Sabi Lord, ako nga na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ay pumunta rito para maglingkod, hindi para paglingkuran. At ano pa? This is the mission of Jesus. In our service, there must always be a mission. Tanong mo sarili mo, bakit ka nagsiserve? Did you ask yourself, tinatanong talaga, no? Did you ask yourself, why I'm serving the Lord? Why I'm in the media? Why I am in the music team? Why I am in the tambourine? Why? Si Lord, meron siyang clear goal and clear mission. Tama ba? If our goal in serving is malabo, malabo talaga yan. Di ba? Pag foggy, pag hindi mo masagot yung tanong mo ngayon, delikado. Kasi sabi dyan, no, and to give, maliwanag sabi ng Panginoon, ang kanyang mission, to give His life. Tignan niyo po ang equivalent ng service sa Lord, buhay. Diba? Hindi lang time. Hindi lang time, life dayo. Ne? Para saan? Para kanino? Para sa atin. As ransom for many. Diba? Okay? Naunawaan po natin? Mag-pray na tayo. Okay na. Ito yan. Dahil si Lord, very understandable naman siya magpaliwanag, di po ba? So, minsan, wala siyang sugar coating dito, wala siyang mga paligoy-ligoy, di ba, mga kapatid? Okay, now we're going to understand the real meaning ng pagsiserve. Bakit po? Because marami po sa atin nagsiserve na hindi tumatagal. Amen? Kaya kudos po, congratulations doon sa mga 15 years na, 14 years ang Light Church, 14 years na rin nagsiserve. Di ba? Meron ba rito niyan? Meron 14 years na from the day 1 nandito? Day 1 nandito na. Pero again, yung mga 10 years above, mga 10 years above, sino nandito? 10 years above, nandito na. 10 years. 10 years. Congratulations. Congratulations. Di po ba? Ano yan? Grabe yan. Di ba? 10 taon nakatiis kayo. Okay? Kasi nga po, the truth of the matter is, hindi po madali. Hindi madaling mag-serve sa Lord. Amen? So, sinabi ng Panginoon, kung ako, susunod kayo sa akin, ako wala akong bahay, bahala kayo. Di ba? Inuunahan tayo ng Panginoon na hindi madali. Pero, that is our purpose. Remember, mga kapatid, you are just a product of someone who served you. Kaya ka nandito, may nangulit lang sa'yo, service niya yan sa'yo. Kaya nandito kami, nag-pray sa'yo, service niya yan sa'yo. Lahat tayo produkto lang ng serbisyo ng ibang tao. Isipin mo yung magiging produkto mo. Di ba? Ano magiging produkto mo kung ikaw ay naunawaan mo talaga yung tunay na paglilingkod? Ano ka to? Ano ba yan? Saya-saya lang ba yan? Saya sa music team. Gusto ko kanta-kanta kami dyan. Nag-rap kami dyan. Di po ba? Tugtugan kami dyan. Pero pag gano'n lang kababaw ang tingin mo sa ganong ministry, sa music team, kaya maraming dahil sa music team, di ba? Kasi nga po, hindi ganun kalalim ang pagkaunawa natin na paglilingkod natin sa Lord. Ngayon, titignan po natin sa mata ng Diyos mismo, hindi sa mata ng mata natin, sa opinion natin, sa pagkaunawa natin, kung ano talagang ibig sabihin ng paglilingkod sa Lord. Tama po ba? Ano ba yung lalim nito? At ano ba ang maiiwasan pag naunawaan talaga natin? No? Kung ano ang tamang paglilingkod. Tignan niyo po ito. As we serve, we need to understand. Yan. Kaya nga po sa ating church, even in other church, I believe, mayroon mga grace period muna yan. Titignan mo na yung consistency. May process muna. Dito, 3 years yata bago makatayo. 3 years ba? Grabe naman, ang tagal. Hindi naman nyo, 3 months lang. Di po ba? Para ano? Para makapagmuni-muni ka, ito ba talaga ang pagtawag sa akin ng Lord? Gusto ko ba talaga to o nadala lang ko ng emotions ko? Di po ba, mga kapatid? Pero sometimes, kahit dumaan na sa ganung proseso, no? Pag hindi na target yung dapat ma-target, nagkakaproblema pa rin sa dulo. Okay? In the midst of serving, minsan nag-give up po. Okay? Gusto niyo bang abutan kayo na naglilingkod sa Lord? 5 po ang gustong umabot. Okay. Sabi dyan,
Ngayon, kung gusto natin lahat, mga kapatid, of course, di ba? Ano pa bang paghahandaan natin, di ba? If you believe that Jesus one day will come back, naniniwala kayo, di po ba? So, dahil sa naniniwala tayo, anong gagawin natin? We're going to prepare. And the best way of preparation is to serve. There's no other way. The best way to prepare for God's coming is to serve. Okay. So dahil ganon, we need to understand ano yung pananaw ng Diyos patungkol sa paglilingkod. Okay? Pag sinabing perspective po, pananaw, viewpoint, stand, o yung attitude ni Lord towards service. Kasi, kung papanoorin mo ang buhay ng Panginoon, maunawaan mo na agad. Amen? Kung makita mo yung paraan niya, paano siya naglingkod, everything is explainable na sa ginawa niya. Okay? Ngayon, tignan niyo po, bakit ko sinabing God's perspective? Kasi nung makita ng Panginoon, ito mga disciple niya, especially John and James, nung nakita niya na mali ang pananaw nila sa patungkol sa paglilingkod sa Lord, sa leadership. Remember, in God's kingdom, leadership is servanthood. The moment you become a leader, sino gusto maging leader? Dito wala. Dito lang. Pag gusto natin maging leader, iba ang tingin ng Lord dyan. Di ba? Mga kapatid, we know that. Baliktad. Laging si Lord opposite sa worldly standard. Okay? Ano yung pinaka-attitude ng Lord? Ano yung pinaka-viewpoint niya pagdating sa paglilingkod? First, before the action, God wants to see the hearts. Di po ba? Dito wala pa naman eh. Wala pang posisyon. Puposisyon pa lang. Di ba? Ilalagay ka pa lang. Pero nakita ng Panginoon agad na they wants the position and not the servanthood. And God sees that. Okay? Kaya hindi na po nagpatumpik-tumpik si Lord, tinawag yun na kaagad. Kailangan ipaliwanag ng Panginoon yung tamang simula nila ng paglilingkod. Kasi bakit? These disciples bring the gospel because that's why we have the gospel today, because of those disciples. Tama po ba? Minsan may nalaglag pa nga, di ba, si Judas. Okay, si Peter nakabalik naman, kahit nag-deny siya. So, ganun ka-vital po mga kapatid, in our generation right now, mga youth, dapat simula pa lang ng paglilingkod nyo. Yung mga gusto ng mga excited na pumunta ng music team, excited na maging media, excited na mag-dance sa Lord. O, pa-uy-uy lang kayo, ha? Pag sinitan, pastor, ganon, di ba? Dapat alam ninyo ano ang pananaw ng Diyos patungkol sa paglilingkod. Okay? Sabi dyan ng Lord, may binigay ka agad siyang illustration, mga kapatid. Kasi alam ng Lord, ito yung mindset natin. Because as a human being, ito yung pananaw natin bilang mga tagapagpasunod, leader. Okay? Sabi ni Lord, huwag niyong igaya yung sarili ninyo. Amen? Sa standard ng mundong ito. Pag hindi kasi ganun ang pagkaunawa natin, delikado po tayo. Kasi bakit? In serving God, sometimes you will hear praises from people. Tama po ba? Ang galing naman talaga ni Riomang mag-second voice. Siya lang nakaka-second voice. Ako, fourth voice. Ang layo. Fourth voice. Pag ganun po kasi, pag sa simula pa lang, alam mo na kung ano ang tingin ng Lord sa paglilingkod, kahit may mas magaling pa sa mga katabi mo, kasama mo naglilingkod sa'yo, o minsan hindi ka pa mabigyan ng opportunity, o minsan nandiyan ka na, pero may mga disappointment, may conflicts, sino yung mga conflicts sa ministry, taas ang kamay. Diba, wala dito, pa-perfect na eh. Pa-perfect. Wala. Oo. Wala mga conflicts dito kasi pa-perfect na tayo lahat. Kasi we understand eh. Pero for those people, meron sanang hindi nakakaintindi para meron tamaan dito sa preaching na to, no? Para sa mga hindi po talaga maliwanag sa kanila, ito pala yung perspective ng Lord sa paglilingkod. Ito pala, hindi pala yung perspective ko na pag nakaposisyon na ako, meron na akong karapatan, timpla mo akong kape. Ayusin mo nga ko. Hindi eh. Sabi ni Lord, you know that those, in example niya kaagad yung klase ng paraan ng mga rulers dito sa mundo, no? Pinapanginoon talaga sila niyan. So, ano tayo mga naglilingkod sa Lord? Hindi tayo dapat pa-power trip. Ay, power tripping.
Ano pa? Maiiwasan po tayo magkaroon ng pride sa heart natin. Kasi babalik tayo, kanina nga sabi, you are worthy of it all. At lahat, Tagalogin ko na lang, at lahat ng bagay galing sa'yo. From your, di ba, ang hirap? From, lahat ng meron ka, galing sa Lord. Yung talent mo, galing sa Lord. Yung resources mo, galing sa Lord. Even your youth, your age, galing sa Lord. Kaya naman yung perspective mo, Lord, kahit iangat mo pa ako, kahit i-promote mo pa ako sa ministry, whatever, kahit magbukas ka pa ng maraming talent sa buhay ko, hindi po ako magyayabang. Hindi ako magmamalaki kasi alam ko lahat naman galing sa'yo. Tama po ba? Kaya naman, sa perspective ng God, ni Jesus mismo, it is not a position. Kaya sa simula pa lang, dapat yung position ng heart natin, tama if you're going to serve the Lord. Kasi you're going to, during your service to God, especially in the ministry or whatever na paggawa sa'yo ng Panginoon, may mga problema po yan. May mga disappointments, may mga unmet expectation, mga mismo kasama mo sa ministry, hindi mo kakabate. Diba? Nagaganon lang kayo. Hindi kayo magkasundo, di po ba? Pero ganun pa man, kasi hindi mo talaga maiwasan mga kapatid because different people tayo. Kaya nga sabi ni Lord huwag kayo mag-iisip ng parang kagaya ng mundong ito pag kayo ay nasa leadership. Kabaliktaran tayo mga kapatid. Opposite, total opposite po tayo. Kaya naman yung ating pag-apply din ng leadership, dapat ganun. It's not the position, it's not the name, it's not, di ba, minsan may mga tawag sa atin, magmula sa pastor, minsan tatawagin ka ng, iba-iba, pangat ng paangat, Reverend, Bishop, Rook, King, Heart, Paches na, sorry. Horse, Bishop, oo. Pag ganun kasi sometimes, unknowingly mga kapatid, kasi prone tayo magkaroon ng yabang, tama ba? We are prone to, na tumubo ulit yung pride mo na pinuputol-putol mo Delikado po. Okay? Kaya pag ikaw mismo na naglilingkod sa Lord, tama yung perspective, kahit purihin ako ng, yung iba kasi, minsan inaalo ng Panginoon para para i-test lang. Amen? Minsan nga meron tumayo po rito, napakagaling na bata. Nag-speak talagang lahat kami nanganga. Sabi ko sa kanya, lumapit ako. Lumuhod ka na kay Lord, Lumuhod ka na. Ang dami mong papuri, abunay. Lalo't hindi ka handa. You are not prepared to that kind. Ma-overwhelm ka. Grabe, ganito pala ako kahusay. Ganito pala ako kagaling. Kaya masabi ni Pastor Marlos, maganda maraming mali. Kasi it will keep you humbled. Di po ba? Kasi itatama ka, itatama ng Panginoon. Pero pag palaging maganda papuri ang naririnig mo, abunay. Amen po ba? Minsan nagkakamali yung perspective mo, nagiging personal na or worldly perspective na. At mangyayari po dyan, it will affect our ministry. Amen po ba? Tingnan niyo po. As we understand God's perspective in our service po, para sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng plano maglingkod sa Lord, kailangan maunawaan mo yung pananaw ng Diyos patungkol sa paglilingkod. Sa simula pa lang, Lord, ano ba itong paglilingkod na ito? Galing lang ba ito sa emotion ko? Naha-hype lang ba ako? Okay? Gustong-gusto ko lang yung mga kasama ko? Dapat maayos po, no? Maayos ang motibo, maayos ang puso. Kasi bakit? It will protect us from being prideful, sabi ko nga kanina. May ingatan po tayo na magkaroon. Nung una kasi, madalas ganyan po mga kapatid. At first, we are very teachable. At first, we are very humbled. Humusay ka na ng humusay, gumaling ka na ng gumaling. Di ba? Ang hirap mo nang i-rebuke, ang hirap mo nang pagsabihan, ang dami mo na kasing na-attain, ang dami mo na napatunayan. Tama po ba? Ngayon, ang hirap mo nang i-settled. Hindi ka na ma-reach. Okay? Kaya naman, sabi ni Lord, halika muna kayo mga disciple, usap-usap muna tayo. Amen? At ito po yung tamang pananaw natin sa ating paglilingkod for us to avoid unnecessary conflicts. Tignan niyo po, pag hindi tama ang heart, pag mali po ang motibo, gusto mo lang pomosisyon, gusto mo lang ng something, meron kang authority, maraming conflicts. Marami kang kalaban. Okay? Maraming conflicts. Kasi
Meron kang gustong patunayan, meron kang gustong ipilit, meron kang gustong gawin sa yung while you are serving the Lord na hindi naman yun naka-align sa kalooban ng Panginoon. Maaari sa sarili mong opinion, it is right. Pero in God's opinion, if you are feeling entitled ka na for something, medyo may problema na po. Kaya nagkakaroon tayo ng mga conflicts. Di ba masarap sa ministry that even in our pagkakaiba-iba, we are united. Diba? Kasi hindi maiiwasan po mga kapatid. Kaya nga pinagsama-sama tayo ni Lord. Do not forget the fellowship. Bakit? Kasi doon tayo nare-refine. Doon mo mapapractice yung patience, love, understanding, etc., etc. Pag mag-isa ka lang, sabi ko nga, sinong ilalove mo? Wala, mag-isa ka lang. Kaya that's why we go together, kahit magkakayo po tayo. Amen? Basta tama yung simula. Tama ang puso, hindi ka maaapektuhan masyado. Hindi ka masyadong magiging emotional or whatever, no? In negative, ganyan. Ano pa? Our service will be long, lasting, and enjoyable. Kaya sabi ko nga, kanina congratulations sa talagang hindi natitinag ng mga tagapaglingkod ng Panginoon. Kasi why? Because na-enjoy ninyo in spite of all the hardship. Na-enjoy po natin yung mag-serve sa Lord. No, in spite of all the conflicts, mga bagay na hindi minsan nagkakasundo, okay lang yan. Diyan ka nga tinuturuan ni Lord. Diba? Kaya huwag natin iiwasan yung mga kapatid. It's a part of our journey. Basta tama ang puso, maayos. Okay? Amen. Sige, palakpakan natin ng Lord. Let's welcome our pastoras from Shin Matsudo. Wow, a grand. Yan. Okay. Sige, paupuin po natin sila. Okay. Sige po. Dito na po tayo lahat tumingin. Alam ko managagandahan kayo sa kanila, pero balik po kayo sa akin. Dito po, dito po. Pangalawa pong bagay po na dapat maunawaan natin mga kapatid, as we serve the Lord, amen, as we come to the Lord, as we obey the Lord, as we give to the Lord, whatever you do for the Lord, dapat tamang kanina perspective ngayon naman po perception. Amen? Perception. O yung mismong exact Jesus interpretation patungkol po sa katanyagan. Greatness. Di po ba? Greatness. Sabi dyan ni Jesus mismo, not so with you, sabi nga kanina, hindi daw ito para sa ating mga disipulo na mag-exercise na kagaya ng ginagawa ng mundong ito patungkol po sa leadership. We don't use our authority like a powerful one, no, mga kapatid. Hindi dapat ganon. Dapat servant heart pa rin even though you are in leadership. Instead, whoever wants, ito nga inulit ko kanina, whoever wants to become great among you must be your servant. Napakabigat po nung, mga kapatid, yung lalim talaga ng ibig sabihin ng paglilingkod sa Lord. This is the depth, no, mga kapatid, Whoever wants to become great. Kaya tinatanong ko nga kanina kayo, bakit kayo nagsiserve? Pag ang sagot, I want to become great. May sumagot ng ganon? Pag ganon ang sagot mo, dapat magiging servant ka raw. You must be, they must be your servant. No? Lahat daw nagsasabi na gustong magkaroon ng kadakilaan, makilala. Dapat makilala ang Light Church. Di ba ganon tayo? Kaya nagpo-promote. Kaya na bang mag-serve sa mga darating na kaluluwa pa? Kaya na bang i-handle yung mga pasaway? Matitigas ang ulo na dati ganon din tayo? Kasi gusto natin maging great, makilala ang Light Church sa glory to God, di ba? Para ang kaluluwa dumating, pumunta rito. Are we ready? Our hearts, yung perception mo ba, yung idea mo ba, yung pagkaunawa mo doon sa mismong interpretation ni Lord patungkol sa katanyagan, pareho ba ng sayo, mga kapatid? Kasi pag hindi po, magkakaroon tayo ng maling goal sa ating paglilingkod sa Lord. Tingnan niyo po. Pag matagal ka nag-serve, o kaya kahit nagsimula ka pa lang, tapos walang nakapansin, grabe, nagpunta ako sa Light Church, walang nagbigay ng tsinelas. Grabe talaga, yan? Diba? Hindi naman sinabing pag great, talagang sikat na sikat ka. Yung mapansin ka lang, pag hindi nagawa yun, at mali ang iyong konsepto patungkol sa greatness. Amen? What will happen? You will become disappointed.
Kasi, bilang tao, lagi tayong naghahanap ng mapansin tayo, ma-appreciate tayo yung ginagawa natin, mapasalamatan tayo. Tama po ba? Pag ibig sabihin you want to become great, kahit sa simpleng, hindi ako napansin. Oh. Gusto mo maging great, no? Di po ba? Hindi ako pinasalamatan, ay gusto maging great nito. Kung gusto mo yan, sabi ni Lord, dapat maging lingkod ka ng lahat. Sino rito yung mga talagang lahat kinakamayan? Magmula doon, sabi nga kanina, kamayan niyo 15. Dito lang ako umabot, hindi ko nakamayan yung mga nandun. Ang ganda ng ating buhay sa mga kapatid, baka hindi nyo naabutan yung kabila. Di po ba? Ang magkakilala na lang yung dito. Sabi dyan, no, must be slave of all, especially the leaders. Dapat reachable nyo lahat ng tao. Tama po mga kapatid? Especially if you are a pastor. You are teaching the word. Tapos hindi ka pwedeng mamili ng mga taong gusto mo lang ngitian. Kailangan, slave, di ba? Alipin ka daw ng lahat. Grabe naman si Lord. Alipin. Bakit kasi ganun si Lord? Para maingatan ka magkamali. Para maingatan ka magmataas. Di ba? Alam kasi ni Lord, prone tayo magmataas. Kaya, binigyan niya tayo, must be slave of all. Okay? Para during our service to God, pagbabalik-balikan natin itong greatest, kahit walang pumansin sa'yo, ay, okay lang, Lord. Okay lang. Oo, walang problema. O hindi ka nabigyan ng bonus, okay lang. Di ba? Okay lang. Kasi I'm serving the Lord. Di ba? Lord, nag-tithes ako, tapos nawalan ako, okay lang. Di ba? Especially when you are giving. Di ba sa atin sa Pilipinas, pag nagpapaaral talaga, nagbibigay, meron kang isang poste, pangalan mo nakalagay. Di ba? May mga doon. Sa bawat wall, may picture ka pa. Hindi ganun eh. If you really want to serve the Lord by helping people, dapat slave daw tayo lahat. Isipin niyo, pag lahat tingin niyo sarili yung slave, wala magmamalaki, wala maglalaban-laban dito. Kasi slave eh. Pag hindi ka nginitian, sorry hindi mo kinginitian, pasensya, hindi ka ngumiti sa akin, sorry na. Di ba, ikaw parang sorry, hindi ka nanginitian. So, walang conflict masyado. Kasi hindi ka magmamalaki na, teka lang muna. Nakalimutan niya ako rito Akong tagalinis ng toilet, hello. Di ba mga kapatid? Inaano niyo yun, di ba? Hindi nakikita eh. Pag ang tama po yung perception o yung idea, o yung pinaka-interpretation talaga, don't interpret by your own, mga kapatid. Yung paglilingkod, hindi ito kagaya ng kimuchi mo, yung pakiramdam mo na pag everything is okay, everything is fine, everything is happy, walang pumupuna sa'yo, walang nagre-rebuke, magpapatuloy ka. Diba? Ang tagal ko na rito, tapos nauna pa ako sa'yo, gaganyanin mo ko. Ay, patagalan pala to, diba? So magganon po, greatness. Mas nauna ako sa'yo. Diba, hindi ka pa pinapanganak, ako na rito. Natawag pa nga nila, parang nambubuli inside the church. Kasi nga, wrong perception po. If you want to become great, because you become humble to everybody. Kahit ano ka pa, kahit ano po position mo sa Lord, dapat reachable ka ng mga tao. Dapat kaya kang lapitan, dapat kaya kang kausapin, hindi nahihiya sa'yo. Dapat wala kang Jericho wall. You talk to my secretary first. You talk to my lawyer first before you come to me. Mahirap, di po ba? Di ba si Lord mismo, si Jesus mismo, very reachable siya. Siya yung lumalapit sa tao kahit kaya dinudumog siya, di ba? Siya pumupunta sa tao eh. Hindi hindi siya mahirap lapitan. Okay? That's the kind of servant po mga kapatid. If you want to serve the Lord, dapat pangmasa ka. Sabi niyo katabi mo, pangmasa ka dapat. Pangmasa. Okay, pangmasa. Bakit ka mga kapatid? Because not everybody is mature enough to understand you. Hindi lahat kaya ng sakyan ng ugali natin. Yung iba, mature enough na, malawak na ang pangunawa. Pero sabi kasi ni Lord, slave of all, even those immature, even those who are starting pa lang, even those who are even unbeliever nga eh. Hindi lahat maintindihan yung iyong personality, yung standard mo, yung holiness mo, di ba? You need to do something, no?
If you want to become great, sa totoo lang, hindi naman yung greatest mo, hindi in the eyes of man, but in the eyes of God. Okay? Pag makita ng Panginoon, your humility, your service toward other people, sabi nga ng Bible, wag mong isiping masigit ka pa sa iba. Pag ganun lagi ang ating perception po, Panginoon, pag-iisip natin, idea natin patungkol sa paglilingkod, marami po tayong maaayos. Amen? Maaayos ng mga problema inside the church, inside the house, inside our work, kahit saan po tayo pumunta, we can practice this kind of principle po. Amen po ba? Especially outside. I am a leader here. Pagdating mo ng work mo, di ba? Paano na? Leader ka pa rin ba? Servanthood pa rin ba datingan? Senpai da ka, watashi. Isho? Watashi wa, saki da yo, koko. Anata, usoy. Ganda. Di po ba? Yamete. Okay? Kahit po saan, this must be our attitude kasi. Personality na natin yan. So, dapat dala-dala natin yan. Especially if they know that you are a Christian. Pag alam nila na ikaw ay mananampalataya, nako, dapat, you know, the importance of being leader. Kahit saan ka pupunta, di ba? Kaya, ano pong maiiwasan dito? Tignan po natin. Ito si Billy Graham po. You know Billy Graham, mga kapatid? Sabi niya, the highest form of worship is the worship of unselfish Christian service. The highest form is not the music, just a part. It's not the instruments, just a part. It's not our money, it's just a part. But yung paglilingkod natin ng walang pang makasariling adhikain. Very unselfish po, the kind of service that pinakamataas daw na form of worship. Amen? If you want to worship the Lord, genuinely po mga kapatid, you serve people. Serve people. Alam niyo po ba, napakasaya maglingkod sa Lord. Ewan ko sa inyo, pero do it and then you know what I'm saying. Okay? Unang-una, your life will become purposeful. Walang nasasayang sa mga panahon mo kasi alam mo may nagawa ka mabuti sa Lord. Alam mo natutuwa siya. Tapos sabi ko nga kanina, you are a product of other service. Ikaw rin naman, may mga produktong lalabas sa'yo dahil naglilingkod ka sa Lord. May lalapit sa'yo, kapatid, thank you ha, kasi tsinagaan mo ko. Grabe kung di dahil sa'yo, wala ako dito ngayon. Di po ba? Ibang joy yun, yung naging impact sa'yo na grabe pala. Iba, di ba mga kapatid? Maraming mga kaluluwang lumapit sa Panginoon dahil sa nakita. Yung maganda mong paglilingkod na very unselfish. Because they will feel mararamdaman po nila kung yung paglilingkod natin galing talaga sa puso, napipilitan lang. They can feel that. Dapat with all sincerity, mga kapatid, whatever you're doing, nagluluto ka, nagwawalis ka, nag-ayos ka ng chinelas, with all sincerity. O kaya nagka-camera ka, pag may camera, gagano ka. Kasi may camera. Si Mekmek, hindi sinasabi, nandiyan sa tabi ko, hindi tuloy ako nakakaayos. Di ba ba? Laging may motive, nakakaiba. Di po ba mga kapatid? Dapat very unselfish kahit mukha kang kwek-kwek doon sa picture. Basta nag-serve ka sa Lord. Okay lang. O, di ba? Pag pinapost na, hinahanap nyo lang yung sarili nyo, di ba? Hinuzoom nyo. Asan chu? Di ba mga kapatid? Okay? Kahit wala kang picture, okay lang, basta napicturean yung mga alaga mo. Di ba? Kahit wala ka doon, basta nakita mo talaga naman yung mga kaluluwa, nandito, dinala mo, nagpupuresort, kitang-kita, di ba? Mga memories. Yan. And next, tingnan niyo po ito. Sa Philippians 2:3, sabi rin po dyan, ni Paul again, do nothing from selfishness or empty conceit. Kahit wag ka daw gagawa ng kahit nang galing sa pangmakasariling motibo, wala kang gagawin mga bagay na ganyan kasi masasayang lang. Bagkus, but with humility, may kababaan daw, consider one another as more important than yourselves. Di ba sabi ko nga kanina sa inyo, mga kapatid? Pag ang tingin nyo sa tao, sa katabi mo, mas malupit itong katabi ko. Sabi mo sa katabi mo, mas malupit ka sa akin. Mas malupit ka sa akin. Mas malupit ka sa akin. Okay? Dapat pinapractice mo lagi yan para lalabas ka sa sarili mo. You come out, labas ka sa sarili mo dapat, hindi ka sa world mo lagi. Ay, okay na.
Isa lang yung tanong. Hello, 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 hi. Pag ganito po kasi yung ating, again, prinsipyo po ng Bible is the best hindi nagkakamali No? Especially sa paglilingkod. Pag laging ganito, binabalik, kaya importante nagbabasa ka para alam mo kung anong prinsipyo ng Lord. Kung sa paglilingkod, laging ganito ang pamantayan mo, kinukonsider ko to kahit bago to, sigurado magaling to kaysa sa akin. Amen? Ako naman po, nung nasa worship team pa ako, way back 50 years ago, 30, 20, nung pumasok sila Pastora Lisa, di ba, ang lakas ng dating. Ang galing kumanta. Ang galing ma-intimidate ka. Tapos, di ba, ang personality, malakas. Ha? Malakas. Kami lang ni Sol noon sa music team. Ba't Sol? Lagot, kasumbong ko kayo, Dumating siya, bit-bit pa si Naomi, sabi ko, naku, ang gagaling. Pero ako, tuwan-tuwa ako. Kasi gumagaling din ako pagkasabay ko sila. Alam mo yun? Kasi huhusay ka Katabi mo mahuhusay, tapos nagagalit ka pag may mas mahusay. Gusto mo makatabi yung mga walang gal. Mga hello? Mga mukhang kwek-kwek. No, pag may nilapit si Lord sa'yo na mas mahusay, mas matalino, magpasalamat ka kasi magiging ganun ka din. Amen? Huwag kang papayag na mga negatibo lang yung katabi mo. Okay? Kasi, syempre, maapektuhan ka. Ayan. Ngayon, pag may maglilingkod sa atin at may nilagay si Lord na sa tingin mo talagang mas mahusay sa'yo, magpasalamat ka sa Panginoon. Pinadala yan para humusay ka din. Kaya ako, lagi ako nagpipray, Lord, dala mo ka magagaling pa, Lord, magagaling. Mga youth natin, ang gagaling lahat. Diba? 2.2 version namin. Hindi namin maunawaan yung kanilang mga pag-iisip. Pero hindi kami na-intimidate. Kahit konti, nagpapasalamat kami sa Lord. Lord, thank you. Ang ganda na magiging future ng Light Church. Thank you, Lord. Kasi iba na dyan na hindi na namin minsan masabayan Pero okay lang. Tama po mga kapatid? Kasi isipin mo, mas magagaling sila. Diba? Consider one another as more important, more skillful, more smart than you. Amen? Smarter than you. Di ba mga kapatid? Anong heart yan? Humble heart po yan. Pag every time may magaling na pumapasok at parang may biglang kumukurot sa'yo, pag-pray mo sa Lord yan, Lord, hindi ito maganda. Kasi naano ka na insecurity yan tawag yan, di po ba mga kapatid? Instead, you thank the Lord, meron tayong umuusbong, no? Na parang ganun pakiramdam. May we know that? Pag may ganyan po tayo, Lord, I'm praying for that, Lord, alisin mo to sa puso ko. Hindi ako dapat na-insecure, dapat natutuwa ako kasi magaling siya. Amen? Di lahat gagaling, lahat mahusay. Di ba mga kapatid? For God's glory. It's not for our own glory, for God's glory. Amen? God deserves nothing but excellence. Okay. As we understand God's perception or criteria or idea or ano pang tawag dyan, interpretation niya, there's no other interpretation po ng pag-serve kundi ito lang. No? Yung ating binasa kanina. Ano ang mangyayari po sa atin? Ano ang pakinabang sa atin yan? Pag alam mo yung idea ng Panginoon patungkol sa pag-serve, sa paglilingkod, kung paano interpret ni Jesus mismo yung tamang paglilingkod. Ano ang mangyayari? We will serve unselfishly. Yung paglilingkod mo, kahit pagod na pagod ka na, okay lang. Diba? Kahit di ka napasalamatan, okay lang. Okay? Kahit lagi ka nakikriticize, okay lang. Ano pa? We can serve God through people effectively. Minsan talented, pero hindi effective. Amen? Kasi mali nga. Okay, ang pananaw. Because we're always, expecting for something na ibabalik sa atin when we serve. Tama ba? Pag nagbigay tayo, nag-expect tayo may babalik. Di ba? Laging ganon. Mali na naman. Di ba mga kapatid? Okay? Ano pa? We will enjoy God's favor and men. Biro mo, pag tama ang paglilingkod, yung pabor ng Panginoon, na-enjoy mo. Pati yung pabor galing sa tao, na-enjoy mo. Because people will love you. Alam mo ba, mamahalin ka ng mga tao? Pag nakita talaga nila na very unselfish yung iyong paglilingkod sa Panginoon, they will love you.
Mamahalin ka nila, they will honor you, mga kapatid. Even God, yung favor ng Panginoon, bumubuho sa'yo kasi alam niya, pagpalain ka niya, pagpapalain mo rin ng iba. Amen? Daluyan ka ng blessing, inadaloy mo rin yan sa iba. Okay po? Kaya po ako, mga kapatid, kahit pagod ako, nox. Biglang ano yung nagrant ng kanyang mga pasaloobin. Hindi. Kahit pagod po ako, mga kapatid, sa pagluluto, paglilinis, I enjoyed people in our house. Kahit nandun ang opisina ko kay Chen, I enjoy that. Masaya sila na nandun sa bahay. Masaya ako bumabalik sila sa bahay. Masaya ako na nakakapag-serve kami ni Pastor sa kanila. Amen? In our own little way. Amen po ba? Ibang joy po yun, mga kapatid, na napufulfill when you are serving people. In any way, kung anong paraan kayo binibigyan ng Panginoon ng paglilingkod, gawin niyo po itong very Jesus-like service. Amen? Not expecting in return, mga kapatid. Hallelujah. Okay, sino po rito yung excited? Ganyan pala, gusto ko na mag-serve. Okay, sino naman nagsasabing, ay mali pala yung hala ko ganun, di pala. Wala. Perfect talaga. Okay. Pang last na po ito. As we serve, we need to understand not just God's perspective, perception, yung purpose din, of course. God's purpose and mission. Dito ay nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Kaya maraming dito matagal sa paglilingkod sa Lord. Nawawala. Minsan, ang init-init. Talagang ginagamit ng Panginoon effectively, pero biglang nawawala. Pero nagkaroon naman kung ano-anong whatever, no? Lahat naman po talaga tayo may mga pagdadaanan, may mga pagsubok, may mga tough times, meron talaga, difficulties, meron talaga. Iba-iba lang tayo, mga kapatid. Yung iba, tahimik lang nilang pinagdadaanan, patahimik lang nilang nilalaban, pero magugulat ka, hindi umawawala sa paglingkod sa Lord. Kasi alam nila yung purpose nila. Yung kanilang mission is greater than dun sa pinagdadaanan nila. Their purpose is greater than doon sa mga emotions nila. Okay? Kaya hindi nawawala sa paglilingkod sa Lord, hindi nako-compromise ang pag-serve sa Lord. Kasi alam nila yung mission nila why we are doing that. And Jesus also, nagpakita siya ng isang great example na naman, mga kapatid, for even the Son of Man did not come to be served. Maliwanag, hindi ako pumunta dito, sabi ni Lord, para ako ipaglingkuran. But para ako ay maglingkod. Okay? Ang paglilingkod ng ginawa Panginoon, hindi lang oras niya, hindi lang panahon niya, buhay niya pa, mga kapatid, no? For the sake of us. For what? As a ransom for many. Just like para tayo nakidnap ng kaaway. Kailangan may magbayad para makalaya ka. Tama po ba? At yun ang ginawa ng Panginoon. Siya yung nagbayad para sa ating kalayaan. That is His mission. At during His struggles, paghihirap doon sa Calvary hanggang sa cross, nakafocus siya doon sa mission niya, mga kapatid. Kaya hindi naman siya, bagamat napakahirap ng pinagdaanan niya, hindi naging dahilan niya para siya ay huminto. Ano na ba yung pinakamahirap mong pinagdaanan sa paglilingkod sa Lord? Masayo ba sobrang hirap na talaga, to the point na aalis ka? To the point na titigil ka? To the point na mag-give up ka? Gano'n na ba kahirap? Parang hindi, di ba? Minsan, emotion lang, di ba? Minsan, lack of, wrong priorities, di ba? Wrong timing. Remember, you ask yourself now, right now, mga kapatid, what is your mission? What is your mission in your service to God? What is your mission? Why you are being, saved by the Lord? Bakit meron kang kaligtasan ngayon? Anong mission mo? What is your mission? What is important to you now? Nakakilala ka na sa Lord. Meron ba tayong iniisip na mission? Or okay lang? Okay lang. Bakit nga, mga kapatid? Pag wala kang mission, pag wala kang purpose, sense of purpose, after mo makakilala sa Panginoon, yung wala lang, nakakilala ka, nag-encounter ka, nag-preaching clinic ka, bala, pinasok mo lang, pero wala kang mission. Gusto mo lang mag-join. Joiner ka lang. Basta join ka na ng join, pero walang mission, walang target. Tipo ba, walang goal, walang ini-aim. Ano mangyayari? Pag wala kang mission, hindi ka maging determinado sa ginagawa mo. Hindi ka magiging consistent sa ginagawa mo. At the same time, hindi ka magiging seryoso. Di ba?
Kasi wala ka namang ini-aim. Diba? Kung wala kang tinatarget, tatamaan mo lang lahat. Diba? Sabi nga kanina, may nakita nga ako nag-post, pag mali daw ang puso, pati kulay ng kortina, kini-criticize. Diba? Ano ba ito? Bakit purple? Ay, hindi pa kulay yan. Blind pala ako sa mga kulay, di po ba? Kasi we need that mission. Yung alam mo kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Kasi yan magpapanatili sa'yo kung anong meron ka ngayon. Yan ang magpapatibay sa'yo. Kasi nga, there's always a battle in coming to God, in service to God, in following God, in obeying God. It is not easy. Marami kang isasakripisyo or aalisin sa sarili mo para ano? Para makasunod ka sa Lord. Amen? Pag wala tayong mission sa simula pa lang, makukonsumisyon tayo mga kapatid. Diba? Consummation talaga. As to serve God, people will know Him. Tignan niyo po. Pag mission-minded ka, lahat tayo rito, mga kapatid, hindi lang mga leaders. Pag mission-minded ka, maliban pa sa focus ka sa mga naririnig mo, salita ng Panginoon, tapos seryoso ka na doing your best to follow the Lord. Amen? Magugulat kami, nararating ka sa yung spiritual life. So what's the problem kung walang nararating? Walang mission. Pag okay lang lahat, sige, nandyan ako. Pero pag masama ang loob ko, bahala kayo. Gusto ko mapag-isa. Di po ba? Pag meron kang hindi nakita, mas maganda sa kabila. Di po ba? Walang mission walang sense of mission. Yun ang magpapatibay sa'yo, magpapalalim sa'yo sa ginagawa mo sa Lord Ang lalim ng hinuhugot mo. Ano, mga kapatid, bakit kahit pagod ako, kahit puyat ako, Lord, kasi may mission ako, Panginoon May nag-mission din sa ako, laging ganun May nag-mission din sa akin. May nag-mission sa bawat isa sa atin. Personally, may nag-mission sa inyo. Anak nyo ba yan? Tatay nyo ba yan? So, sino ngayon ang mi-missionin ninyo in return? Tama ba? Kasi, just like ano lang yan sowing and reaping principle, you sow, di ba? Somebody saw from you, kaya tumubo ka nakakilala ka sa Lord. Amen? Si Jesus, malupit ng kanyang mission sa atin. Namatay siya para sa atin, mga kapatid. Hindi naman tayo kailang mamatay para sa ibang tao Hindi naman ganun ang mission mo. Ang mission mo lang. Di ba? Patawarin mo na siya. Yun ang mission mo. Ang mission mo lang, ngitian mo naman siya. Yun lang. Di mo naman kailang ipako sa krus. Ang mission mo lang naman, i-message mo siya. Why not? For the last time, 100 times mo siyang niyayaya. Napakababaw na po, napakadali po mga kapatid. Okay? Pero minsan yung madaling bagay na yun, sumasablay pa tayo. Amen? Kasi wala kang mission talagang tinatarget. So if you have mission, whatever the circumstances, doon sa journey mo, it's okay. Hindi yan makaka-affect sa'yo just like Paul. Di po ba mga kapatid? I know a lot of people na maraming pinagdaanan. No? Masayang kumakanta sa harapan pero hindi nyo alam umiiyak niyan kanina. Tumutugtog, di nyo alam kahapon hindi makatayo yan ni Rara Yuma. Di po ba? Nagpipreach yan, di nyo alam. Halos palayasin na yan ang asawa niya. Mga kapatid, di po ba? You don't know. Kasi may sense of mission yung taong yan. At ano nangyayari? Di ba na-encourage ka dun sa kanya? Pag pinapanood mo siya, nakaka-encourage siya, di po ba? Ganon din. Pag wala kang mission, nakaka-discourage panoorin. Ano ba to? Wala na naman. Ano nangyari? Kahapon lang, iyak nga iyak. Bakit no Sunday wala? Ano to? Di ba mga kapatid? Kasi we are di ba? We are watching each other. Not to to look for some critical things. Kundi dapat paalalahanan mo, kapatid, may mission ka. Ba't wala ka nung may mission ka? May mission ka dayo. Nani? Nani ko re. Hindi po ba? Doyo ko to ko re. Wag nyo na-interpret yun ako ng magninihonggo doon. Are. Dami di siyo. Dajibu? Wala na naintindihan. Kaya mga kapatid, sa totoo lang po, this is an important matter
to all of us. Kaya sabi ko sa title, Your Service Matter. Your service matters to God. Hindi ka lang nakakatulong sa church, pero malaking impact sa Lord. Ino-honor niya yung ginagawa mong pagpapatuloy. Sabi ni Essie, consistency is the key. Ang susi ng pagpapatuloy mo ay yung nagpapatuloy ka. Pero may mga inconsistently consistent. Consistently inconsistent. Balik rin natin. Consistent talaga sa pagiging inconsistent. Kaya hindi ma-target yung mission pa, mga kapatid. So sabi nga ni Paul, dapat tagaturo na kayo. Dapat karne na. Laging ganun, di po mga kapatid. Paalala lagi sa dapat ganito ka na, pero wala ka kasing sense of mission. Kaya until now, gatas pa din. Di po ba? Sabi ni Pastor, baby nga kasi. Cute yung baby pag naka-pampers, gumagapang, pero pag 20 years old ka na, naka-pampers ka pa, tapos gusto mo ang sarap pong ihagis. Wala kang sense of mission. Mga kapatid, amen? Cute lang yan pag baby. Pero marami ka ng kinain na magpapalakas sa'yo, mga kapatid. Magpapatibay sa'yo, magpapalaki sa'yo. Para ikaw naman, in return, ikaw naman yung mag-mission sa iba. Mag-serve sa iba, mag-share sa iba of yung mga kwento mo, ikwento mo rin sa iba. No, para marami ka rin madala sa Lord. Ganun po yun eh. Para patuloy na lumalago ang gawain, ang gospel lumalawak because may mga mission-minded people. Hindi sila masaya nang walang nangyayari sa kanilang Christian life. Amen po ba? Pag walang nangyayari sa Christian life mo, huwag kang tatawa. Tawan-tawa. Ibig sabihin, may nangyayari sa Christian life niya. Dapat di tayo maging masaya, mga kapatid. Kasi alam kong may gagawin ng Lord sa'yo. Alam ng Lord, meron kang potential. You have something in you. Kaya ka nakakilala sa Panginoon. Meron siyang plano sa buhay mo. May mission ka. Malupit ang mission mo, kapatid. Hindi mo alam yung malaking at napakaganda, di ba? Ang plano ng Panginoon sa atin. Not to harm you, but to give you hope and a future. Pero pag hindi tayo mission-minded, lagi lang tayong pag ganon-ganon, na mga kapatid, di ba yung mission-minded, ganon-ganon? We cannot achieve anything. Okay? Magulat ka na lang, matanda na tayo. Kung kailan 80 years old, gusto mo maging mission-minded, hello? 80 ka na. Pero hanggat may lakas ka, no? Kasi bakit mo ginagawa yun? Kasi it's just returning your gratitude heart to God. You're just thanking God for His goodness in your life. Sa dami ng ginagawa ng Lord sa buhay natin, di ba parang overflowing, na? No, mag-iisip ka talaga, Lord, anong mission ko? Mission ko itong mga pamilya ko, mission ko itong barkada ko, itong tropa ko. Minsan tropa mo na, close mo na, hindi mo pa madala, di po ba? Ka-close mo na, chance mo na eh. May authority ka na dyan. Sasabihin mo na lang. Amen? That's your mission. Di mo naman kailangan pumunta ng India para mag-mission. Hindi kailangan. Sa loob lang ng bahay, may missionin ka na. Sarili mo na muna missionin mo, di po ba? Pamilya mo, Jerusalem mo, mga kapitbahay mo, your friends, sa trabaho mo. Amen po ba? Pag ganun po, mga kapatid, hindi lang tayo nagiging blessing sa marami, kundi natutuwa ang Diyos sa buhay natin. At yung ginawa ng Lord, yung example niya, na nag-mission siya, ay nakikita sa buhay natin as His disciples, di ba? Tingnan niyo po. Ito palagi natin itong inababasa, especially sa mga seminars natin, kung paano, gaano kalupit ang servanthood ni Jesus, who, being in nature, very nature God, si Jesus yan, did not consider equality with God. Kasi, di ba, voluntarily, niyakap ng Panginoon yung sakripisyo na yun. Hindi siya pinilit. Okay? Siya mismo. Something to be used to His own advantage. Bagamat meron siyang karapatang hindi piliin yung paghihirap na yun. Meron. May power siya. Pero, He made Himself nothing. Nothing talaga by taking the very nature of a servant. That's the kind po ng servanthood
na hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi man natin matapatan itong ginawa ng Panginoon. At least, we did our best in serving Him. And, yung paglilingkod po natin, sa totoo lang po mga kapatid, maaring, yes, nakakapagod, natural, napapagod tayo. Pero at the end of the day, yung blessing ng Panginoon, because you did something great, ano yun, priceless po mga kapatid. Hindi mo matatawaran yung balik ng Panginoon, not balik ng takon, yung balik ng Lord sa'yo. Yung blessing sa pamilya mo, yung pabor sa pamilya mo. Hindi tsamba eh. Hoy, tsamba lang, hindi tsamba. Meron talaga, Lord talaga ang gumalaw. Kasi bakit? Kasi mission-minded ka. Inuuna mo muna yung kaluluwa, ibang tao, kaysa sa sarili mong pangailangan, emotions, or whatever. Amen? Si Lord wala eh. Yung sarili nga niya, hindi na daw makilala. Kaya nung niyakap niya po yung mission niya sa atin. Tayo wala namang ganong matinding pagdadaan. Ano ba pinakamahirap sa ministry? Sa pag-serve sa Lord, ano ba pinakamahirap mga kapatid? Love life, di ba? Love life. Pag pumasok ng love life, by Lord. Di ba? Dati si Lord ang love na love natin, pag may love life na, wala na. Pero hindi ganun ang Light Church. Hindi. Pa-perfect. Pa-perfect. Pag may love life, dito, hindi nagliligawan, nag-aasawa agad. Tama ba? Lahat na nag-asawa rito, hindi nagligawan. Nagulat na lang kami, mga kinasal na. Nag-serve sabay. At hinintay yung perfect timing ng Lord. Di po ba? Minsan, sineset aside nila yung time together for the time for their disciples. Grabe, di po ba? Si Essie nga raw. Saan si Essie? Pag nanganak siya, hindi pa napuputol yung puso, nandito na raw siya. Sobra naman. Di po ba? Ang sinasabi niya lang, yung lalim ng paglilingkod. Napatunayan naman natin yan, nakita natin. So, walang reason, no, para tumigil ka. Maliban na lang kung talagang nakaratay ka na talaga, di ka na makatayo. Pero hanggat kaya, no, hanggat kaya mo, hindi ka naman naabot dito, no, mga kapatid, sa ginawa ni Lord. Di ka aabot sa ganyang hirap. Hindi natin mararanasan yan. Si Lord lang may karapatang gumawa niyan. Siya lang may kakayahang gawin yan. May mga personal, kanya-kanya lang tayong battle. At sabi ng Lord, ano man yung meron ka ngayon, kakayanin mo yan. At kung di mo man kaya, Lord pa rin gagawa ng paraan para makayanan mo. So, what's the reason para hindi ka magpatuloy? Walang reason, di po ba? Walang reason, mga kapatid. Okay? That is why I encourage everybody, kung ikaw ay naglilingkod na sa Lord ngayon, naglilingkod ka na, you evaluate again your heart. Ba't kaya mabilis na akong mairita? Dati naman ang humble ko, naks. Dati ang bait-bait ko, naks. Diba? Dati, ang bilis ko namang, pag nireview ko, opo, naks. Di po ba? Ngayon, after 1 year, di ba? Hirap mo nang, bakit? Saan taon na ako dito? Di po ba? Mga kapatid, again, as we understand God's purpose in our service, dapat maintindihan po natin. Personally, iba-iba po tayo ng purpose, mga kapatid, iba-iba tayo ng mission. Kaya, kung meron kang unawain na purpose, yung purpose mo, hindi yung purpose ng iba. No? We will serve earnestly, sincerely, mga kapatid, seriously. No? Pag ganun, alam mo yung meron kang mission, seryoso ka. Hindi ka pa bago-bago ng isip. Amen po ba? Hindi ka pa iba-iba. Ano pa? We will be humbled. Always we will be humbled. Babalik ka lagi in your feet. Lord, galing sa'yo to. Lord, hindi ako dapat nagmamalaki. Lord, hindi ako dapat nagkakaganito. Ano pa? Our service will be no longer a burden, but an opportunity. Every time may bagong ipagagawa si pastor, ibang klase nanginginig ka pa, yes, pastor, excited ako dyan. Pag may pagagawa yung cell leader mo, yes, ang ganda niyan, go tayo dyan. Mamaya, mayroon po rito i-announce. Kaya wala pang uuwi hanggat tinatatapos yung announcement. Hindi ko alam kung kakayanin nyo to. Medyo mabigat, burden.
Nasa sa inyo yan kung ituturing yung burden o opportunity. Depende sa galing mamaya magsasalita dito. Okay? Kaya wala pang uuwi kung gusto niyo marinig yon. Tapusin niyo hanggang 6 p.m. Oo. Remember, again, as we understand God's purpose, marami po tayong benefits na makukuha dyan. Minsan, hindi natin naunawaan yung mga pinapasok natin. Okay? Kaya minsan, hindi ka nagtatagal, maalis ka, na nababurden ka lang, nagiging obligation lang sa atin, mga kapatid. Amen? Kung hindi ka pa kukunin ni Lord, anong gagawin mo kung hindi ka mag-serve? Diba? If you don't serve God, you will serve others. Sigurado yan. Kung hindi ka sa Diyos maglilingkod ka sa mundo. Dalawang bagay lang yung pwede yung paglingkuran, kaya nga sabi, no, we cannot serve two master. You either serve God or mammon, di ba? Yung mundo na ito o Diyos. Kaya delikado po, pag hindi tama yung ating pangunawa, babalik ka sa mundo, mapapaalipin ka na naman ng ginagalawa natin ito. Okay? At ang magiging mangyari po dyan, kahit meron kang talent, you are gifted. Pero mali po ang ating pagkaunawa, wala kang sense of purpose, walang sense of mission, tutubuan lang po tayo ng pride. Di ba, mga kapatid? It will not humble us pag mali po yung ating pangunawa ng ating purpose. That's why today, mga kapatid, we need to check our hearts, Lord. I want to serve you. No? And for those people who are serving right now, possible din po mga kapatid na tingnan natin yung ating heart. Bakit kaya parang hindi na kasing on fire ako noon compare ngayon? What happened? No? Bakit nawala na yung mga priority ko, parang naapektuhan na. Hindi na kagaya na dati na laging si Lord ang una. Okay? And this will be my last verse po mga kapatid. I think I have last verse. Wala na? No more? Wala nang last. Sige, pakilagay nga po. In 1 Corinthians 15:58 po, mga kapatid, to encourage every one of us na walang sayang sa lahat ng ginagawa natin sa Lord. Okay? Hindi man tayo makita ng iba, si Lord sigurado nakita ka. Nakita ni Lord yung pagtayo mo kahit pagod ka. Nakita ni Lord yung pagpapatuloy mo kahit disappointed ka. Nakita ni Lord yung pagiging seryoso mo kahit minsan na-stumble ka rin sa iba. Amen? Nakita rin ni Lord yung desire mo, no? Na palagi kang maging mainit. Lagi mo binabalik yung sarili mo, maging on fire ka. Kahit maraming disappointment sa paligid. Kita ni Lord, ka mag-alala. Kasi sabi sa 1 Corinthians 15:58 po, so, my dear brothers and sisters, sabi po ni Paul, be strong. Diba? Kailangan mo maging malakas. Hindi pwedeng weak pag nag-serve sa Lord. Amen? And immovable. Dapat hindi ka pa bago-bago, paalis-alis. Immovable. Dapat nakabaon ka kay Lord. Always work enthusiastically. So kung meron kang gagawin, talagang dapat buong buhay mo, buong puso mo, 100% binibigay mo para sa Panginoon. Kasi, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Sipin mo mga kapatid, walang nasasayang sa lahat ng ginagawa mo sa Lord. And when we are pleasing the Lord, you know what? Blessings is coming. Opportunity is opening. Favor is running. No? Palapit sa'yo. Kasi natutuwa ang Panginoon pagpalain ka. Kasi you keep doing your best for the Lord. Para mapaglingkuran mo siya through people. Remember, our service to God is through people. You cannot serve. Ikaw lang at ang Lord. Kailangan may tao kang paglilingkuran. Hindi pwedeng kayo lang ni Lord. Yes, meron kayong mga private moment. Pero pagdating sa paglilingkod, may tao kang paglilingkuran. Amen? You need to mingle to people. Come to people. Serve people. Meron nga ang nagsabi, isang kaluluwa ng mga kapatid, isang tao, na if you are feeling malayo si Lord sa'yo, tingin mo, sino nakakaranas, parang layo ni Lord ngayon? Naranasan niyo po yan?
Parang ang layo naman ni Lord. Siyempre si Lord di naman lumalayo. Diba? Tayo lang. Pag nararamdaman mo yung ganyang pakiramdam, maghanap ka ng paglilingkuran. And then you will feel that the Lord again. No? Malapit ka uli sa Lord. Kasi every time you serve people, lumalapit ka sa Lord eh. Every time you forget to serve people, lumalayo ka na naman sa Lord. Akala mo sa tao ka na nag-isolate, pero sa Lord lumalayo ka din. Kasi Christianity is all about relationship. First, your relationship to God and your relationship to others. Diba? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love others. Laging kasama yung iba. Hindi ka nag-iisa lang. Amen? Kaya you look for someone or something na pwede mong paglingkuranin in your own little way. Walang may pamasahe dyan. Ay, magkano pamasahe sa ano? Singin. Ito na singin para makapag-church ka lang. Ibang klase yun. Amen? Kahit may puyat na puyat ka, may tumawag, wala kang tulog, may nanghihingi ng counseling, kinausap mo 3 oras, kahit hilong-hilo ka na, ibang klase yun. Ibang klase yun, mga kapatid. Yung alam mong mali siya, pero nag-sorry ka, ibang klase yun. Service mo sa Lord yun. Hindi mo na ilalaban kung sinong tama at mali, basta mawin mo lang siya. That's your service. Hindi mo naman kailangan ng pulpit. Hindi mo kailangan ng microphone to serve God. Sometimes, dangerous pa nga to. Pag hindi tama ang puso. Dangerous pa nga itong lahat ng nasa harapan pag mali ang puso. Pero pag ang paglilingkod sa tao, very safe ka dyan. Especially, kung yung pinaglilingkuran mo, walang kakayang magbalik sa'yo. Amen? Kasi masarap maglingkod dun sa, balang araw meron sa akin to. Ha, hindi niya makakalimutan, ginawan ko siya. Diba? Wrong motive na naman. Pero pag may tinulungan ka na alam mong walang kaya magbalik sa'yo, si Lord na magbabalik sa'yo. Because that is your service. Amen? Tao sa tao po, mga kapatid, ang paglilingkod, you don't isolate yourself. Look for somebody. Your smile can be a service. Yung tapik mo lang can be a service. Grabe. Gusto nang tumalon sa Trento kanina, tinapik ako, nakalimutan ko nang tumalon. Minsan ganun lang kasi may nakapansin sa'yo, may pinagdadaanan ka, akala mo wala na nakakita. Pero may umakbay sa'yo, pare, kaya mo yan. Wala ka pang sinasabi. Nakapag-minister ka na. Sometimes yung hug lang, power hug lang kami ni Maricar, power hug Maricar. Wala naman nangyayari, hag-hag lang kayo. Siyempre, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Simple service. Yung nagbigay ka lang ng tubig doon sa nabubulunan ng nagsasalita. Di po ba, mga kapatid? Act of service yan. Everything, simple way. Na alam mong tama ang puso pag ginawa mo, that is your act of service to God. Minsan kasi gusto natin in grande, Lord, yung act of service ko, kailangan magbigay ako ng choco. I-choco, mang. Ang bili ng building. Kitang-kita, di ba? Isang kitang-kita, delikado eh. Maganda yung hindi masyadong kita, yung ginagawa. Very sincere. Ang nakakita lang si Lord. Di ba? For the Lord is, di ba sabi dyan, no? Lahat, always work successfully for the Lord, for you know that nothing you do, wala ka raw na ginawa para sa Lord na nasayang. So, ang dami mong tanim na mabubuti. Nagtanim ka sa kapwa mo, in-encourage mo yung isa, nag-counsel ka doon sa isa, di ba? Binigyan mo ng pamasahe yung isa, nilibre mo sa McDo, gutom. Ang dami mong tanim sa Lord. Natutubo yun, mga kapatid. Ang Lord ang nagpapatubo, di po ba, mga kapatid? Paano ka mga tanim mo? Negative, critical, galit, inggit, gossip. Aanihin mo rin yun. Wala rin masasayang doon, lahat yung babalik. Amen? Kaya kung meron kang gagawin sa Lord, you serve people. You serve people. Maglingkod ka sa tao. Huwag mo masyadong tignan ang sarili mo. Lord, ano ka paglilingkuran to, Lord? Nairita nga ako rito. Kaya tinatabi ka ng Panginoon dyan eh. Kaya yung lagi mong katabi. Kulat ka ba lagi ng katabi mo? Pero diyan ka naiirita. May inaayos si Lord. Amen?
Yung mga simple decision natin, no, na nagbibigay tayo ng sakripisyo, sineset aside natin yung sarili natin for the sake of others, is an act of service to God. Simulan mo sa ganyan mga bagay, mga kapatid. Magugulat ka, the doors will open to you. Pag ready, sabi ni Lord, wow, ready na yung heart nito ah. Pwede ito magpumasa sa ministry. Okay? Pagpasok mo po sa ministry, very effective ka. Very effective, very effective. Hallelujah. Amen po ba? Sino magsabing ako yan? Gusto ko magpumasok. Ako yan, I want to serve God. In my own little way, I want to serve God. At hayaan mo ang Lord ang magbuhos sa'yo ng mga oportunidad in perfect time. At pag nakuha mo yan, ingatan mo. Mahalin mo, you honor that opportunity. Amen? I-digest mo yung pinagkatiwala ng Lord sa'yo kasi pagyayamanin ng Panginoon yan. At kahit ayaw mong maging great, you will become great. Kahit ayaw mong ibalik sa'yo, ibabalik ng Lord sa'yo yan. Hallelujah. And then you will see the beauty of serving the Lord. Unless you don't decide to do that, hindi mo mararanasan. Okay? Hallelujah. And I pray, sige po tayong lahat. Let us pray, let us thank the Lord. I'm going to pray for all people. God is looking at your heart right now. Remember, God knows our heart. God matters first, the act. The heart before the action. Gusto niya muna yung pusong tama bago yung act. Okay? So, we're going to ask the Lord to search our heart. All of us here right now. Even me. Lord, saliksikin mo nga po ang puso ko, Panginoon. Especially for those who are serving na, pero nawala na yung fire. Nawala na yung passion. Nawala na yung humility. Naging critical na. Nagiging mas pagod ka na ngayon. Mas marami ka na nakikitang mali. Para sa'yo to. Ask the Lord, Lord, balik mo nga po yung dating puso ko nung nagsisimula ako. Beginner's mindset. Yung simula ko, Lord. Kung ano ako nung dati, kung gaano ako ka-hopeless apart from you. Kung gaano ako kagustong maglingkod sa inyo. At kung nagkamali ako, Lord, ng journey ko, ibalik niyo nga po ako sa tamang daan. Help me, Lord, return and start all over again. And for those people na gusto maglingkod sa Lord, I thank God for your life. Kasi magiging blessing ka sa church na ito. Magiging blessing ka sa bahay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Kung maunawaan mo yung tamang ibig sabihin ng paglilingkod sa pananaw ng Diyos. If you are willing to serve the Lord, come back to the Lord. Kung nawala ka dati, gusto mong bumalik, again, this is for you. Amen? Walang tsamba sa Lord. Lahat ng narinig mo, natin ngayon, lahat tayo kinakausap ng Panginoon, very personally. Iba-iba ang pagkakausap sa atin, pero what is very sure is mayroong gustong sabihin ng Lord sa iyo. You just open your heart to Him. Ang Lord is very graceful, whatever. Gaano mang kalayo ang narating mo na, at napalayo ka na sa tingin mo lang sa Lord. Remember, God is always waiting lang. Naghihintay lang ang Panginoon to come back. At excited siya uling gamitin ka. This time, better than ever. This time, wiser. This time, bolder. Hallelujah. Kaya if you are that person, I'm going to pray for you today. Father God in heaven, once again, I want to thank you for this message to remind us, Lord, na ang paglingkod ay hindi biro. Ang paglingkod ay hindi lang dahil sa gusto namin sa ngayon, hindi seasonal, hindi ayon sa aming mga pakiramdam, Panginoon. It's a very important matter sa you, Panginoon, kasi tinitignan mo to, Lord, eh. And I expect mo to sa aming mga nakakilala sa Panginoon, sa inyo, Lord, knowing what you did on the cross. You are expecting us also to serve you for others, Lord God. Kung nakakilala kami dahil may nagtrabaho sa amin, ganun din kami, Lord. So the gospel, Panginoon, ay talagang lalawak at hindi hihinto. Patuloy na marami makakilala kasi marami naglilingkod, Panginoon. At ito po yung gusto namin ipasa, Lord, sa aming mga kabataan, lalo ngayon. We
even those the others pa, Lord, na hindi kami titigil, Lord, na maglingkod sa inyo, hindi dahil nauobliga kami. Hindi dahil lahat naglilingkod, ako na lang hindi, Lord, dahil karapat-dapat kang paglingkuran. Lord, hindi nga sapat yung gagawin namin, kapalit ng ginawa niyo po sa amin. Hindi sapat yung oras, yung time namin, kapalit ng mga pabor na ibinibigay niyo po sa amin. Kapalit ng kapatawaran, may ang pagkakamali namin, hindi, Panginoon, hindi sapat. Ganun pa man, tinatanggap niyo po kami, Lord. Ganun pa man, kahit paulit-ulit kami nalalaglag, tinatanggap niyo kami, Panginoon. Pero mahalagang may natututunan po kami, Lord. Para ano? Para makapaglingkod po kami ng tama, effective, Lord. Our life will become efficiently working for your glory, Lord God. Hallelujah. And the church will become healthy, Lord. The relationship will become joyful, Lord. The ministry will overflow, Panginoon. The people will come. Hallelujah. Because everybody loves to serve. Everybody has a humble heart to serve people. Hallelujah. And the people outside will see that, Lord. Grabe ang Light Church. They love to worship God and serve people. Hallelujah. At nakita ng Lord yung heart mo, kapatid, kung ikaw yan, expect something in God right now. Just do your assignment. Magbalik ka sa Lord. Huwag kang mahiya sa Panginoon. Just admit, Lord, medyo nagyabang nga ako. Lord, medyo nagmamalaki nga ako. Medyo naghanap ako ng hindi dapat. But now I know. And now I know it's wrong, Lord. Again, I'm here. Use me. I've learned my lesson well, Lord. Hallelujah. Hayaan niyo pong muli kayo maging pagpapala sa buhay ko at ako naman ay maging pagpapala sa buhay ng iba. Kung ikaw yung kapatid, you say amen to that. Hallelujah. We give you all back the glory in Jesus' name. Everybody says, amen. Amen. God bless you po. Maraming po salamat.